Viewers, please pay attention, ngayon ang araw na magbubukas ang isa pang simula ng pagbaba sa kasaysayan ng Satisfy. Sa ngayon, isang malaking larangan ng digmaan ang nagbubukas sa kaharian ng Berto. Kanina lang, tumangay ng troops ang Iron Will ni Ares sa hukbo ng kaharian ng Berto. Kahit na bumagsak ang command system ng kalaban, ang agility at kapangyarihan ng Legion ay maihahambing sa hukbong imperial. Ang mahusay na pamumuno ng lahat ng mga commander ng unit ay ang core ng kapangyarihang yun, ngunit ang nag-aalab na moral na umaabot sa bawat sundalo ay tiyak na magmumula sa God of War na si Ares. Tumatawa at sinasabi nito na pati yung hit or miss dad jokes niya. Ngunit ang mabangis na momentum na yun ay biglang nagbago sa harap mismo ng palasyo. Ang hari ng mga rebelde ay biglang inatake ng isang Death Knight at isang Lich. Samantala, ang mga alon ng buto ay tumataas mula sa lahat ng direksyon. Nilalamon nila ang Legion ni Ares at ang Overgeared Guild. Gayunpaman, sa magulong larangang ito, may blade na pumuputol sa kaguluhan. Isang sagupaan sa pagitan ng dalawang dakilang tao na hindi pa nagkikita. Mga viewers, tumuon sa labanang ito ng dugo at buto. Finally, nagbanggaan na ang Overgeared King at si Agnes. Sa isip-isip ni Greed na isang close-range na labanan. Kakaiba yun, madali lang siyang makipaglaban mula sa malayo gamit ang mga Death Knight at Liches. Sinasabi ng streamer na tama yan, ito ay isang hindi pa naganap na sagupaan sa pagitan ng mga pinuno ng Satisfy present, ngunit ang pagpili ni Agnes ng malapitan na labanan ay malinaw na pangungutya. Makatwiran, dahil kontrolado ni Agnes ang dalawang Death Knight at dalawang Liches, maging ang mga nakalaban kay Ares. Ang ibig sabihin nito ay higit pa sa sapat ang kapangyarihan ni Agnes para madaig si Greed. Ang mga Death Knight ay ilang beses na mas malakas kaysa sa mga manlalaro, ngunit mayroon silang mga limitasyon sa mga item at control, at ang pinaka-nakakatakot na bahagi ay maaari silang lumago sa pamamagitan ng pag-level. Sila ang pinakamalakas na lingkod ng isang third-class necromancer. Ang mas malaking problema ay ang Lich, ang rurok ng undead, na madaling madaig kahit ang mga Death Knight na may walang katapusang mana at magic. May apat pa siyang nilalang na hindi kontrolado ng isang player. Gayun din, hindi makokontrol ng isang Lich ang isa pang Lich. Kaya malaking balita na hindi Lich ang klase ni Agnes. Tila nakakuha siya ng isang uri ng paglago na nakatagong klase na may napakaraming kapangyarihan. Gayunpaman, ang tuntunin na ang dakilang kapangyarihan ay may kasamang malalaking parusa, at ito ang tanging pagkakataon ni Greed. Laban sa napakalaking Agnes, dapat niyang gamitin ang karanasan sa kabila ng langit. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na ang lakas ng loob niya na pigilang ang kanyang lakas sa harap niya. Pinatawag ni Greed ang kanyang mga God Hands, at ginamit nito ang kanyang item transformation, at ginawa niya itong Raphael Spear, sa isip-isip ni Greed na para kay Isabel, at upang bigyang kahulugan ng isang myth-grade na armas, sa halip na pahinain ang kapangyarihan ng Bekhua, itinulak nito ang mga natatanging kakayahan nito sa sukdulan, Raphael Spear. Rating, Legendary, Transformation Reproduction, Durability, Infinite. Attack Power, 1,230 hanggang 1,870, adds plus 3,000 fixed damage kada atake. Kapag nagtatanggol o umiiwas, may normal chance na ma-activate ang Light Shield. Ang Magic Missile Enhanced ay nakatali sa Light Shield. Sino mang tumama sa Light Shield ay sasalungat sa pamamagitan ng Magic Missile. Ang hit rate ay 100% at hindi ito kumukonsumo ng mana. Kapag gumagalaw, maliit ang chance na ma-activate ang Guidance of Light. Lakas ng pag-atake plus 20% laban sa mga target na may Dark-type mana. Sa isip-isip ni Agnes na ang mga Golden Hand ay napuno ng banal na kapangyarihan, at naging mga sibat. Tumatawa at sinasabi ni Agnes na tama, kakaiba kung ang Overgeared King ay walang kahit isang anti-undead na armas. Naiinis at sinasabi ni Greed na ang kanyang tawa ay nakakainis. Tingnan nila kung hanggang kailan tatagal ang kanyang tawa. Nagpakawala si Greed ng Magic Missile, at gumawa ito ng malakas na pagsabog. At tumalsik sa kanya ang isang ulo ng Dead Knight, napapasigaw ito sa sakit. Hindi dapat may patay na sundalong Berto dito. Kaya bakit nasa Syra ang mga undead? Kinain ba ni Agnes ang undead at naging tao, o nahiwalay sa pamamagitan ng isang banal na pag-atake? Naiinis at tinatanong ni Agnes kung sa tingin niya ba, posible yan? Hindi siya isang halimaw, ang mga basura sa loob ng kastilyo ay nagkaroon lamang ng karangalan na maging kanyang mga kalasag.
Naiinis at sa isip-isip ni Greed na ang lupit na bastard. Hinaranggo niya ang lahat sa ilalim ng 10,000 pinsala gamit ang mga bangkay ng isa-isa. Gamit ang isang lugar na puno ng mga bangkay bilang isang larangan ng digmaan. Para sa isang baliw, ang kanyang mga kalkulasyon at paggalaw ay mabilis. Sinasabi ng system na nakagawa ka ng 5,700 pinsala. Ito ay nilabanan, nakagawa ka ng 6,100 pinsala, ito ay nilabanan. Napapasigaw si Greed sa sakit, at sinasabi nito na wala ba siyang utak gaya ng mga lingkod niya. Gumagamit siya ng dark magic nang hindi niya alam na mali ito. Gumamit si Agnes ng corpse shield, at sinasabi nito na magandang armor yan. Gusto niya bang ipagpalit? Sinasabi ni Greed na hindi niya kailangan yan. Umatake na si Greed at ginamit nito ang linked kill. Napasok ng dugo si Agnes at sinasabi nito na sobrang mataas ang attack power ng target. Nabigo ang pagtatanggol, sinasabi ni Greed na tapos kunin man lang ang natitirang linked kill. Ginamit ulit nito ang linked kill, biglang sumabog ang mga bangkay, at nakagawa ito ng malakas na pagsabog. Sinasabi ni Greed na hindi sapat ang paggamit ng mga patay bilang undead, ngayon ginagamit niya sila bilang mga bomba. Wala siyang kaunting paggalang sa mga patay, kaya niyang lumaban ng maayos nang hindi umabot hanggang dito. Hindi napansin ni Greed na umatake na pala si Agnes. Sinasabi ng system na nakatanggap ka ng 2,859 na pinsala. Sinasabi ni Agnes na grabe naman kung kulang siya sa HP. Anong magagawa niya, kahit ang mga patay ay kailangang mamatay muli? Biglang dumating si Ares at hinaranggan nito ang pag-atake ni Agnes. Sinasabi ni Ares na sama-sama sila Greed, sa HP at defense lang siya nag-invest. Kailangan niya siyang tapusin, sinasabi ni Greed na naiintindihan niya. Salamat sa support, sa isip-isip ni Greed na siguro dahil contractor siya ni Ball. Pero hindi lang espada ang ginagamit ng necromancer, kahit ang basic attacks niya ay delikado. Sinasabi ni Agnes na sinabi ni Beredin na noong gumawa siya ng kontrata kay Ball, magiging wala na lang siya. Sa isip-isip ni Greed na tumama iyon sa isang masakit na lugar. Naglabas si Agnes ng Rune of Death, isang bound skills, Sham. Sinasabi ni Agnes na para sa kanya, isa lang siyang sisiw. Kung hindi, patunayan niya, magiging pareho pa rin ang resulta. Gumamit si Agnes ng Power of Purple, nang laki naman ang mga mata ni Greed at sa isip-isip nito na gumamit siya ng Purple. Kasama sina Helgao, Drasayon, Morax, at Astaroth, isa sa pinakasikat sa publiko. Isa sa mga Great Demon na nasild ni Muller, mas mabilis siyang nakakuha ng rune kaysa sa kanya. Inaamin niya, nagsimula siya sa ibang linya, pero inatake si Riges ng isang Dead Knight, sa isip-isip ni Scott na kumuha siya muna ng Purple. Nasa kamay na ni Agnes ang Power Lord na pinakagusto ni Lord Ares, ito ay hindi lamang ilang mga attack magic, ang dapat nilang pag-ingatan ngayon ay si Agnes summons, sumisigaw at sinasabi ni Scott na ang lahat ng tropa, manatiling alerto. Purple ang demonyo ng Cayman, sinasabi ng Purple na mamatay ka na, Power of Purple. Summon Enhancement, mabilis na tumatakbo si Locke, at sinipa nito ang Demon Purple. At sinasabi nito na ito ay isang spinning kick na ngayon niya lang natutunan. Power of Purple, 2 beses na nagpapawalang bisa sa mga pag-atake sa summon. Sinasabi ni Locke na sa tingin niya ginawa niya ito ng tama, ngunit ang resulta ay masama. Sira na, masayang sinasabi ni Riges na huwag siyang mag-alala, ito ay perpekto. Ipagpatuloy lang ang pagsasanay hanggang sa masira ang buff. Nagbuntong hininga si Scott at sinasabi nito na kahit sa ganitong sitwasyon, mukhang masayahin siya. Naglabas ng aura ang Demon Purple at sumisigaw ito nang mamatay na sila. Sa isip-isip ni Scott na dahil sa kapangyarihan ng Purple, lalong naging matigas ang kalaban na matigas na. Kung magpapatuloy ito, napahinto ng pag-iisip si Scott, dahil may biglang nagsalita at tinatanong nito kung ano ang inaalala niya Scott. Ito pala si Locke at sinasabi nito na si Lord Ares ay laging tumutupad sa kanyang salita. Kailangan lang nilang gawin ang kanilang bahagi, sinasabi ni Euphemina na teka. Hindi siya hahayaang dumausdos yan, sinasabi nila ito para maboost na rin ang kanyang moral. Sinasabi ni Jishuka na nagagawa ni Greed ang mga bagay nang hindi kailangang sabihin. Sinasabi ni Pan na isang magandang bagay ang nagkakasundo ang mga kaalyado, ngayon mag-focus ulit sila sa laban, yan ang dapat nilang gawin bilang teammates. Tumatawa at sinasabi ni Agnes na ang kanyang mga kaibigan ay namamatay.
Ano gagawin niya? Huwag niyang sabihin na wala man lang siyang rune. Sa isip-isip ni Grid na ang marinig ang tungkol sa agwat, dahil ang beta ay direktang nagpaparamdam sa kanya, na ito ay walang kabuluhan. Kapangyarihan ng isang dakilang demonyo, kung may rune siya ng mas maaga, nakuha niya na sana ang kapangyarihan ni Helgao. Sinasabi ni Grid na hindi pwede, ayoko, naisip niya lang na mas maganda kung dalawa siya. Dark Rune, activated, Power of Belial, Authority of Flames. Sa loob ng 2 minuto habang pinapanatili ang kapangyarihan ni Belial, na-apply ang passive skill na Queen of Flames. Maaari mong gamitin ang Queen's Hellfire at Path of Hellfire. Sinasabi ni Agnes na parang hindi lang bluffing, sa isip-isip ni Agnes na nag-aapoy siya. Itong init na umaabot sa loob niya, isang kapangyarihang mas malakas kaysa Demon Purple, na nanghina matapos ma-sealed ni Mahler. Iyon ang kumpletong anyo ng kanyang kapangyarihan. Nilamon ng isang tunay na dakilang demonyo, tumatawa at sinasabi nito na nakakapagtaka talaga, mas fresh pa kaysa sa kanya. Naglabasa na ang mga dead army ni Agnes, maririnig ang mga kalansing ng mga buto at mga armor nila. Naghahanda na umatake si Grid at sinasabi nito na sinusubukan nitong gumamit na maraming bilang. Umatake na si Grid at ginamit nito ang Path of Hellfire. Path of Hellfire, sa tagal ng kasanayan, ang iyong katawan ay natatakpan ng apoy, na nagdudulot ng maliit na paso. Sunod-sunod ang pop-up ng system at sinasabi na nakatanggap ka ng 1,081, 1,240, 1,020, 1,020, 1,131, 1,154, 1,240, 1,221, 1,241, 1,246, 1,210, 1,160, 1,321 na pinsala. Sinasabi ni Agnes na inalis niya ang 2 nagpapawalang bisa ng damage na may flame dot damage at nakalusot. Sinasabi ni Ares na ang Grid Guy ay medyo marangya. Hindi siya matatalo, ito ay walang kwentang buff, tatanggalin niya ito ng mabilis. Umatake ulit si Grid at ginamit nito ang kill, tumatawa at sinasabi ni Agnes na halika dito. Hinarangan nito ang atake ni Grid gamit ang Mana Shield. Biglang nagtaka ito nang biglang nabasag ang kanyang Mana Shield. Sa isip-isip ni Agnes na pasasabugin niya ang lahat ng natitirang undead. Ginamit nito ang Corpse Explosion, sinasabi ni Grid na may balak ba siyang pasabugin ang mga bangkay. Hindi niya ba siya tinatrato na parang tanga? Nagtaka naman si Agnes na walang nangyari, at sinasabi ni Grid na sa tingin niya hahayaan niyang maputol ng 2 beses ang sword dance niya. Dark Boss's Ring, ang singsing ay umuubos ng 50 mana bawat segundo, kapag umabot na sa 5,000 drained mana, maaari mong gamitin ang skill deletion, 2 beses sa loob ng 10 minuto. Sa isip-isip ni Agnes na na-dispel nito ang kanyang skill. Sunod-sunod ang ginamit ni Grid na atake, at ito ay isang combo, ginamit nito ang Linked Kill, Pinnacle. Isang Linked Kill First Strike, at Linked Kill Second Strike. Sa isip-isip ni Agnes na sapat na kapangyarihan upang basagin ang Mana Shield at ubusin ang kanyang HP ng sabay-sabay. Sinasabi ni Agnes na ngayon ay dapat wala na ang disadvantage, di ba? Tinawag na nito ang kanyang leech, at naglabas ito ng madilim na aura, at pinalibutan si Grid. Nag-alala naman si Agnes at sinisigaw nito ang pangalan ni Grid. Ito pala si Randy at sinasabi nito na okay lang, huwag siyang mag-alala, hindi siya si Grid. Ginamit ni Grid ang position swap para magpalit sila ng position ni Randy, at nakapunta na ito sa likod ni Agnes, at naghahanda na ng pag-atake, nagpakawala na ito ng atake, at sinasabi nito na ito na ang kanyang tagumpay. Napahinto si Agnes, at sinasabi nito na tatapusin niya ng ganito, tagumpay, hindi niya kailangan yun, maaari niyang makuha ito. Napatulala na lang si Grid sa mga nangyayari, at batid pa ni Agnes na kukunin niya ang kanyang Taunt of Ventao.